What is up, Potsairos? What's up sa inyo mga batatas? Nagbabalik naman tayo boys syempre sa ating panibagong video at andito na tayo sa day 3 ng ating Project Revo na si Toyota RR. So kung hindi nyo napanood guys sa mga previous vlogs natin, ang number 1 talaga na problema na itong ating sasakyan hindi talaga siya nagsistart. So number 1 is pinalitan na natin yung ating baterya dahil isa tong nagkokos na palaging hirap i-start yung ating sasakyan. So bumili tayo ng bagong battery. Tapos sa part 2 ng ating vlog, kung di nyo pa napanood guys, panoorin nyo yung part 2 nito. Pinasilip natin yung ating starter and na-conclude namin na starter talaga yung kanyang problema. Starter solenoid guys, no? Pero sa kagandahang palad, 9 out of 10 tries nagsistart naman siya. So naisip ko na baka next time ko lang muna ipapagawa yung starter solenoid. Baka kailangan niya lang gamitin talaga at nag-stock up na naman siya, na baliw na naman. So gamitin muna natin siya guys at papopogiin muna natin siya ngayong video. Obserbahan muna natin bago natin palitan yung starter solenoid guys, kasi nga 2 to 3K ang gagastasin natin para sa starter solenoid. So another gastos na naman. Wala namang masama kapag i-observe muna natin siya. Kumbaga parang may sakit lang na pasyente, di ba? Tignan muna natin kung gagaling siya mag-isa. So habang nag-observe tayo ng ating Revo guys, papopogiin na lang muna natin siya ngayong video para ganaganahan naman ako. So ginamit ko na siya for around 2 to 3 days na. Wala naman naging problema sa starter niya. 10 out of 10 palagi siya nagsistart. So next vlog guys, abangan nyo. Pero this vlog, papopogiin muna natin ang ating sasakyan. Dahil normal na ulit nating nagagamit si Toyota Revo, ang ating project car ngayon, papopogiin na natin siya. Palilinisin na natin para medyo ganaganahan tayo gamitin siya guys. Dahil tapos na ang mga problema natin sa kanya, papopogiin na natin to tol. Ito yung kanyang itsura ngayon tol. Medyo makintab naman pero may mas ikikintab pa yan. Ito naman yung ating Honda Civic SIR. Nasa labas sila ngayon guys kasi magkakalikot tayo ngayong umaga. Ang concern ko dito sa SIR natin guys, itatouch upan natin yung mga paint chips na ito. Tulad ng nandito sa pinto guys, so tignan mo naman, nabangasan pa nga. Meron talagang mga ganitong mga problema guys na hindi mo alam saan nanggagaling Pero tignan mo naman kasi yung kintab ng SIR na yan. Iba rin talaga nadadagdag ng ceramic coating sa sasakyan boys. Nakabit ko na nga rin pala dito yung clear na cheek light ni Bosch. Ang pogi rin, ang linis, di ba? So ito yung mga gagawin natin ngayong araw para dito sa ating Toyota Revo. Actually boys, dito sa interior natin, ang pinaka-ayokong problema talaga dito is itong chandelier natin tol. Nabasag na kasi yung mga clips nito guys. Syempre dahil ng mga bata kami, putya sinisipa ata ng mga kapatid do. Puta nagkabasag-basag na yung mga clips. Nilagyan na rin ata to ng pandikit dati, pero sadly guys, nung naglinis tayo ng aircon dito para sa Revo, nasira na ulit siya. Number 2 na gagawin natin guys is lilinisin natin yung interior nito. Alisin natin yung dashcam, alisin natin yung gamit dito sa likod na puta, parang ano ba to, naglipat ng bahay, ano yan? Tapos kompletuhin din natin yung mga clips dito. Yung mga sidings kasi nito guys, basag-basag na rin, basag-basag na yung mga clips, kakatanggal syempre. Tapos dito naman sa engine bay guys, lilinisin natin itong grill nya. Papakita ko sa inyo guys kung paano ginagawa ko sa mga grill na ganito. Ito yung itsura niya ngayon guys, nawawala yung kanyang logo sa harapan. So kung meron kayo na ganyan or may kilala kayo na may logo ng ganito, pakisabihan naman ako guys, saan tayo makakuha ng ganyan? Siguro sa mga surplusan. At sinimulan na nga ni Jana, ang ating girlfriend guys, ang pag-touch up sa ating SIR, no? Ang idea ko kasi dito guys, mas okay na color orange yung mga paint chips dito kaysa naman color white, no? Pangit din kasi guys titigan na medyo batik-batik ng color white, no? So si Jana ang gumagawa niyan guys dahil maganda pa ang kanyang knees. Yung ating tuhod guys medyo mahirap na siyang i-bend, po siya nasira na yung ACL. And kung paano naman tanggalin ang grill ng Revo guys is parang 4 lang ata, hindi, parang mga 5 ang tornilyo nito. So natanggal ko na yung dalawa sa taas, tapos meron tong clip dito sa ilalim, tutulak nyo lang yan na parang tapos meron din tong sa gitna. Unfortunately guys, itong sa Revo natin nakailang baklas na, so medyo basag-basag na yung mga clips nya. And boom, natanggal na natin yung grill ng ating Revo. Matagal ko nang pinaplanong itimin to guys, kaso mahirap kasi siyang tanggalin before dahil hinahanap ko si sipag Meron pa tayong ano dito, tolo, may bingo ball pa. Buto, bakit may ganito dyan? Ilaglag na natin yan guys, hindi natin yan kailangan. Ito talaga yung mga gusto kong part ng mga pagbubuo ng sasakyan guys, yung papopogiin, yung mga paayos-paayos. Ayoko nun tol kasi magastos yun. Dito lang tayo sa mga papogi spec ng ating sasakyan.
Tignan mo naman si Jana guys. Oh, pang. Siya ang gumagawa ng ganito guys kasi Parang hindi medyo naman impatient tumatakbo. talaga ako sa mga ganitong mga trabaho. Tol, yung mga tuldok-tuldok na ganyan. Tinatamad ako. Gusto ko yung mga malalaking haguran para tapos agad. Ang gagamitin pala natin guys is itong epoxy para sa ating Toyota Revo. Hindi talaga ito yung proper way ng paggawa guys. Pero bihira na kasi ginagamit ng Toyota Revo na to. So ang utos lang ng ating kataas-taasan, idikit mo yan. So ito yung ginawa natin dito sa Revo natin guys. So pak, medyo pawis na nga ako dito tol. Putang init dito sa loob. Akala mo lechon manok Kapag nadikit na natin tong epoxy gamit itong control louvers natin para sa aircon guys, lalagyan na lang natin to ng tape sa ilalim. Akala ko nga yung ganito guys mabilisan siyang dumidikit, yung parang mga no more nails. Puto, ang tagal pala nito. So nilagyan na lang natin siya guys ng duct tape for the meantime lang para syempre ma-hold niya yung ating kabagayan. Tapos nilinis ko na rin yung paligid ng control para malinis-linis naman siya. Yung mga kikita nyo guys, yung mga aircon vents, nilagyan na rin niyan ng epoxy. Hindi ako naglagay niyan tol Kaya puta, lagyan na rin natin yung gitna. So good luck na lang sa susunod na maglilinis ng aircon nito. Meron akong munting regalo sa inyo guys. Mahirap alisin yan tol. Alisin na rin nga natin itong mga kadiring mattings na to. Puta, ewan ko ba saan nila nakuha to guys. Yung parents ko kasi guys, hindi naman talaga sila nagkokotse no. So nakikita nila yung kotse as a tool from point A to point B. Tayo lang naman nag-iinarte ng ganito. Puta, ilang beses ko nang tinapon to. Puta, galing pa ata sa CRV to guys. Pumabalik sa kahit anong kotseng ilagay. Tignan mo in siguro mga 2-3 months, babalik na naman to. Ewan ko saan ba kinukuha nila tong rubber mattings na to. Puta, hindi pa kasi itapon. Kadiri na, puta, naninilaw na. Tignan mo guys kung gaano nila gamitin ang kotse. Ang daming objectives puta doon sa gilid. Lahat na ata ng resibo inipon. Puta, hindi ko naman alam saan gagamitin yung mga resibo na yan. Pagtatapon na natin to guys kasi hindi na natin kailangan to. Etong mattings na talaga tol, puta, pag bumalik pa to, ewan ko na lang. Ito yung grill natin guys. Ito, so kakalasin natin to. Pag-ihiwalay-hiwalayin natin to into pieces. Habang gumagawa dyan si Jana guys, magkalikot muna tayo dito sa ating grill, no? Ganito talaga yung mga hilig ni Jana na ginagawa guys. Yung mga nakaupo lang, tapos nagkakalikot. Ayaw niya guys yung mga palipat-lipat na mga lugar. Gusto niya yung siya lang mag-isa. Para daw kasing artwork yung ginagawa niyang yan. Okay, so para naman alisin yung grill ng ating Revo guys, meron lang tong ilan-ilan na mga screwdriver dito sa likuran ng ating grill. So ginagawa natin to guys para syempre pag nagbuga tayo hindi na tayo masyado magte-tape-tape pa. Madali lang rin to ayusin guys. So do it right the first time. Wag lang yung aircon vents, nilagyan ko na ng epoxy. At pagang natanggal na natin yung mismong grill guys, hindi na tayo magte-tape o magja-jaryo pa. So hindi na natin makatipid tayo, no? Makatipid tayo sa tape, sa dyaryo, sa oras, sa effort. Tanggalin na lang natin yung mismong grill. Tapos ang ita-tape na lang natin dito guys is yung mismong chrome. Pwede naman tayong bumili nung mismong grill guys, pero syempre budget build nga ang ginagawa natin dito sa Toyota Revo natin. Hindi naman lahat ng tao mayayaman. So ang ginagawa natin dito sa Revo natin guys, ginagawa natin ng paraan kung ano yung mga pwedeng gawa ng paraan. So ito, hindi naman natin tayo purista. So pipinturahan na lang natin ng color matte black, no? So after natin tapean ang grill natin guys, yung mga chrome niya sa gilid, sprayan na natin to ng flat black. Madali lang naman mag-spray guys. Unahan nyo muna ng manipis na layer, tapos yung pangalawa hanggang pakapal ka na ng makapal. Tignan mo naman yan tol. Guys, iba rin talaga nagagawa kapag kulay itim ang grill. Nakailang beses na akong pahid ng mga back to black dito guys sa TikTok, sa Shopee, pero wala pa rin talagang tumatalo kapag inisprayan mo na yung mismong bagay. So kulang na lang nito guys is yung mismong logo niya. So yan, maghahanap pa tayo soon. Sana makahanap tayo online para medyo buo na ang kanyang itsura. Mamaya papakita ko sa inyo boys ano ang difference niyan. Dito sa interior natin guys, tanggalin na rin natin yung mga bagay-bagay na to. Puta, ang dami kasing nakalagay guys. Ewan ko bakit sino ba gumagamit nito. Lahat na talaga ng resibo ng tanan ng buhay niya guys. Puta, niligpit. Tinanggal ko na rin yung cup holder guys dito sa may dashboard. Puta, hindi ko alam ba't ka maglalagay ng cup holder. Puta, sa dashboard pa. Ang maganda sa Revo na to guys, dahil kami nga yung first owner, naligpit ng parents ko lahat ng documents nitong sasakyan. Yung mga manuals, yung mga kono-konong bagay-bagay para sa Revo. So maganda rin na meron kayong ganito guys, kahit di naman namin pinabasa. Ewan ko, pampasikip lang ata dito sa glove box to.
Linisin na rin natin, tol. Ang mga kailangan lang natin, remote sa radyo, papel ng mga rehistro, papel ng baterya. Puta, itong dashboard na peke na to, puta, hindi ko alam saan galing pa ata ng CRV to, tol. Puta, nililipat lang nila. Kakaiba rin magkotse mga kapatid ko, mga magulang ko, guys. Palipat-lipat, parang mana-mana lang ata. Yung mga pyesa ng mga lumang sasakyan, lumilipat lang. So dahil nga hindi na gumagana yung dashcam na yun, puta, alisin na natin. Balik na natin yung cigarette na lighter, tol. Diba? Mas malinis tignan. Tapos na natin linisin. Ayan, malinis na siya, tol. Guys, wala namang unnecessary shit. Maayos rin yung dashcam. Tanggal natin yung dashcam. Aesthetic wise, boys, ginaganahan na ako dito, tol. So naalala ko, alam ko merong takip to dito, guys. Ewan ko bakit nawala. Ayun o. Nawala. Tapos wala na rin yung fake dashcam dito. Ito, alisin natin tint nito soon. Medyo mahirap alisin. Tapos nalinis ko na rin dito, guys. Ayan. Wala na rin mga kung ano-anong gamit dyan. Nilagyan lang natin ng payong. Wala na mga gamit dito. Nalis ko na yung wiring ng dashcam. Tanggal na rin dyan. Wala na mga unnecessary shit. Dito sa second row. Ayan, guys, maayos na rin. Ayos na rin natin. So hopefully mawala yung mga ganito. Ito yung mga pinagbugbugan kasi ng mga leather seats natin dati. So mukha siyang amag, guys, pero hindi amag to, ha. Kasi di ba may mga botones yung leather seats dati. So palagi sila nakakadkad dyan. Kasi ito pa pala, no. Tingnan natin, guys, kung medyo nagstay in place na to. Tumigis ka na ba, boss? Ayun. Man, tumigis naman na. Buta hindi pala, nalalaglag pa. Wait lang. So ayan, kinabit na muna natin ulit. Hintayin lang natin siyang tumigas na parang burat. Ito, ina-epoxy na rin pala to, oh. So ayusin natin to soon. Tutok natin ng mga maayos yung mga yan. Ayan, so ito. Tapos sa likod, guys, ayan yung harapan, malinis na. Malinis na siya, guys. Ito yung likuran, yung gitna. Linis na rin. Tapos ito naman yung likuran. Ayan, guys, malinis na rin. May seatbelt lang, ayusin lang natin mamaya. Pero ayan, oh, pakalinis dito sa likod, tol. May mga kalbo rin siya na part, pero pwede na. Diba? So next natin gagawin dito, papalitan natin itong mga trunk struts na to para matayo natin siya na maayos. Kasi as of now, guys, yan, oh, kailangan po na ng bakal. Tapos bibilihan din natin to ng mga clips dito. Ayan, guys, kasi basag na yung mga clips, hindi na siya kumakapit. Ito, kakapit pa to, tingnan mo. Pero ito, wala na to. Tsaka yung sa ibang part. Paayos din pala natin to, kasi yung bisagra na ito, guys, umaalog na. Ayan, parang gigiba na. Ano to? Tangke yarn. So baba next dito. Ayun, babalikin muna natin yung grill para mapakita natin ang finished product nito. Today, day 3 to, guys, day 3. Shout out sa Kryton LED. Yan ang gamit natin, guys. Kryton LED. Para sa mga headlights natin. Okay, balikin muna natin yung grill. Okay, guys, tapos na yung grill natin, nakabit na. Ayan na yung grill, guys. Malinis na yan, tol, oh. Matte black type shit. Sara natin yung hood, guys, pakita natin. There you go. So kailangan na lang nito, tol, emblem na silver dito, guys. Ayan. Natanggal na kasi siya. Ayan, oh. Tapos na. Next na mga gagawin, side mirrors. So ito, matagal na natin problema. Ito, number 1 na kailangan to, guys. Buta, tingnan mo naman to. What the fuck is this? Dito, guys, napapaisip ako talaga, eh. Puta, bakit nilagyan ng ganito? Kakaiba yung solusyon, eh, no? Lagyan ng tissue, papel. Puta, siguro kumuha ng resibo to doon sa loob, no? Yung mga basura. Putang ina. So wala, gulay na to.
Anyway, ayusin natin to guys. Tignan natin anong pwede gawin dito. Ayan, dito sabi ko kay Jana, baka ano kayong tingin mong pwedeng gawin dito sa side mirror? Sabi niya, teka, hold my beer, ako nagagawa. Ayun na guys, siya na gumagawa. So, kumupit kami ng rubbers dito sa tinapon natin ng mga rubber ng headlight sa likod. Tapos, iipit natin yan doon sa taas. Tapos, tingnan natin kung ano mangyayari. Palagi kasing nakayuko itong salamin na to. For some reason, nakayuko na siya, ayaw niya na umangat. Tapos nilagyan na lang namin ng rubber dun sa ilalim. So medyo matibay-tibay na yan. Hindi na rin yan gagalaw guys. Kesa naman dun sa tumigas na similya, di ba? Puta, mas okay na yan. No? So lalagyan na lang natin ng rubber to sa taas para medyo umangat. Tapos good to go na yan. No? Tignan mo naman. Go. Okay na. Adjustable yan. Tignan natin kung na-shoot natin na maayos guys. Silip ya. Tama ba? Yun. May nakikita na tayo guys. Though hindi nga lang siya automatic, manual na ulit siya guys. Automatic yan guys pero manual na ulit. Okay, next natin gagawin ay, so kita nyo tong Integra Type R pedals. Alisin natin to. Pangit kasi siya itsura guys eh. Blue. The fuck? Yeah. So para alisin to, alisin lang natin ang mga tornilyo. Hopefully may goma pa siya. Mukha namang may goma pa guys. Ayun, may goma pa. Sana makapal pa to. Alisin ko lang, wait. Okay, so natanggal natin yung iba. Check natin kung may goma ba. Pero bayong pang. Tangin ang kapal pa na ito tol. Kailangan lang ng linis na ito guys. Tanggal na to Pang ilalim check. Ilalim ng dashboard yung sinilip Okay, so alisin natin guys. Definitely mas maganda yung stock kaysa dito sa Subaru pedals. Diba? So sana yung gas din silipin natin tol. Ayun linis din siya guys. Medyo may langis lang konti. Hindi ko alam ba't nilagyan ng langis to. Para ata ma-shoot nila. So this shit going straight to the trash. Okay, linis na guys. Alisin na rin natin to. Hindi ko alam bakit nilalagyan ng ganito. Okay lang sana kung black and silver no? Puta, silver and blue? What the fuck? Ayan na. Linis na toys. Let's go. Hindi na akong ginaganahan dito kay Toyota RR guys. Iba talaga magkaroon ng project car. Kinikilig ako Break time daw muna siya guys. Smile ka ba? Inaabot na yung foreman natin. Nagabo. Revo check. Okay. Ginagawa natin ngayon guys is muna tayo, manualization. So, pinapantay-pantay ko lang guys para naman syempre medyo decente siya tignan. Kalso lang yun. Ano ba pwede kalsuhan to? Ng goma, manipis eh. Hindi malipit na goma. Yung pang Ito mo. guys. Ito guys, parang na to. Ito parang ipin na to. Hindi na pantay-pantay talaga eh. So, diretso natin sila. Yan guys. So, ito, pwede na lang siya itutok taas baba. Bawal na yung sideways. Okay. Tagal tumigis na ito. Okay. Ayan na guys, pantay-pantay na yan. Kunti na lang. Guys, tignan mo naman yung improvement talaga Pakak! Lagyan na pala natin to guys ng wide view. Kunti na lang to guys. Tapos next na mga gagawin, floater. Yung side mirror, okay naman na. Hanap natin side mirror. Papa-change oil ulit natin to as a whole. Palit natin ATF. Papalitan natin yung brake fluid. Yung mga radiator.
Lahat ng fluids nito guys, papa-heavy PMS natin tong Revo. Guys, nakakapanibago yung pedals. Malinis na siya. Tapos mga speakers pa pala, papayos din natin. Papayos din natin yung mga speakers. Dahil Parinig mo yung speaker. meron na yan. Dati gumagana siya guys, ngayon hindi na. Aircon system, ayos na aircon system na to. Tapos papa-tint din natin to guys, clear tints. Tapos papa-detail pa syempre. Papalitan natin ng mugs, titig natin kung ano mga pwedeng gawin dito. Tapos ayun abangan nyo sa mga day 5 onwards, no? Day 4 na to guys. Day 3 ata, day 4. Malapit na matapos agad si Toyota Revo natin. Nakakamiss guys, no? Dati bata ako, sumasakay ako dito parang maluwag eh. Puta ngayon, nagsikip no? Dito naman guys, ilalagyan natin ng mga langis yung ating mga pintuan. Kasi kung napapansin nyo yung mga pagbukas natin ng mga pinto kanina, puta sobrang squeaky talaga. Ito nga yung mga nagiging rason kapag talaga hindi ginagamit ang sasakyan guys. Naglalata na yung mga pintuan, mga door hinges. Puta nagkakakunatan na. Ito perfect example to. Sobrang ikot. Kala mo aso. Lalagyan natin yan. Oil pumper. Grabe, pinakalawang na nga yun. Smooth na agad. Dalawang araw pa. Dito guys, check naman natin yung ginagawa ni Jana kung may improvement ba ang kanyang mga pagtutuldok dito. Pagang, tignan mo naman yung gawa ni Jana. Tol, hindi mo nakita yung tuldok kanina, di ba? Tol, sabi ko sa inyo, hindi nyo kailangan magpa-repaint kapag may mga ganito kayong mga paint chips. Okay na yung touch-up guys. O, hindi naman masyadong halata. Mas okay na yung same color kaysa naman kulay puti, di ba? And okay na ata itong pintuan natin. Na? Isa pa palang problema nitong Toyota Revo natin na to, kapag binagsak natin ng ganyan, may times talaga na kahit islam mo siya pababa talaga, hindi umaangat pa rin yung taas, no? So hindi pa rin naglalak. So medyo mananakawan pa rin tayo ng baterya o kung anong gamit sa engine bay. So kahit pitikin natin ng ganito, hindi na rin yan umaangat. So most likely, nag-lock up na naman yan. Parang siya Ina at John Lloyd Cruz. Okay, so ito nagiging rason. Hindi kasi siya bumababa mag-isa. Kailangan pa itong pindutin. Bakit siya itong mechanism? Yung paliguan na ng to, chicken oil. Pero yung spring yan. Hopefully madaan sa guys, langis. So nalagyan na namin ng langis guys. Pakita natin. Try natin ibagsak kung kakagatin niya na. Ayan, tas. Yon! Dali talaga. Karamihan ng problema nito guys ni RR mga tumigas na mga mechanism. Yon, tapos ang hood. So dito na nagtatapos ang ating vlog guys. Medyo napapapogi at nalilinis na rin natin ang ating Toyota Revo guys. At ang kulang na lang dito talaga at magpapabuo sa kanya is yung logo sa kanyang grill. Yan lang yung kulang guys. Tignan mo naman yung pagkakapinta natin tol. Napakakinis din talaga. Itim na itim. 'Di ba? Medyo ginagana na talaga ako dito guys. Kung may mga shop pala kayo na recommended, pwede nyong i-comment sa akin or i-recommend. At paglaruan natin yung sasakyan natin guys at dalihin natin sa shop nyo. Papugiin natin, i-condition natin for the perfect drive. Dadalhin natin yun sa malayong lugar guys. Siguro magbabagyo tayo o maglalaon yun. Ay guys, so tingnan mo, nag-e-enjoy na sila. Naglabasan na sila guys kasi natutuwa sila, binubuo ko na yung Revo nila eh.